welcome back to our channel mga brother. So today's video, magpapaandar po ako ng freshwater evaporator. So samahan nyo po ako, magpaandar tayo ng freshwater evaporator at ituturo ko po sa inyo kung paano yung technique so para makapagpaandar po tayo ng freshwater evaporator. So bago yan, ano nga ba yung freshwater evaporator? So yung freshwater evaporator, ito po yung device na ginagamit natin dito on board na para mag-convert ng seawater into fresh water. So diyan sa loob ng chamber, meron po diyang dalawang process. Yun po yung nagkakaroon po tayo dyan ng condensation process at saka distillation process. So yan po yung dahilan kaya po nagkakaroon tayo ng fresh water. I-share ko po ito sa inyo dahil magpapaandar po tayo ng freshwater evaporator. So let's go! Alright, so first thing to do is switch on the power source. So you can see mga brad, meron po tayong alarm. Then next thing to do is switch on the ejector pump or seawater pump. So at least po meron po tayong mga 10 amperes, So you can see this one, nasa 10 ampere po tayo. Then let's check our vacuum pressure, So yung purpose po ng ating vacuum pressure is to boil the water in very low temperature. So close na po natin ang ating vacuum valve. Yan. Then yan na po. Then you can see the pressure is good, nasa acceptable limit na po tayo. Then check naman po na natin ang ating ejector pump, So the pressure are good. So and let's check our jacket cooling system. As you can see, the temperature of our jacket is going low. So let's adjust the temperature a little bit. Then open po natin ito, both inlet and outlet. So dahan-dahan lang po. Yan. As you can see mga brad, so hot water inlet and hot water outlet. So galing po yan sa ating jacket cooling system ng ating main engine. Po? Yan. So dahan-dahan po nating open para hindi mabigla yung temperature ng ating jacket. Baka biglang bumagsak po. Po? So kailangan medyo dahan-dahan lang yan. So alalay. So this one is our freshwater pump. Po? Siya na po yung nagdi-deliver ng ating fresh water or distilled water papunta sa ating collecting tank or storage tank. So yan naman po ay ating conductivity sensor. So you can see, siya po yung nagbibigay ng signal sa ating monitor. Then adjust po natin ng kaunti. Yan. Siyempre ang ating jacket, kunting-kunti lang po para hindi mabigla. Kung nakikita nyo po yan, yung ating jacket cooling temperature ay bumababa na. So let's adjust our bypass valve. Tapos dahan-dahan po natin i-open ang ating inlet at saka outlet. Yan po. So gradually lang po. Yan. Check naman po natin ating mga pressure. So ang pressure are good. So yan, kailangan po dito lagi po nating i-monitor yung ating jacket temperature. Po? So kasi bigla po yan bumabagsak. Kailangan monitor po talaga natin yan. So yan na po. Open na po natin. Yan. Naka-fully open na po ang ating mga valves. So inlet at saka outlet ng ating HT or high temperature water. So galing po yan sa ating jacket cooling system. Ayan po. Then next to do is switch on our freshwater pump. Yan na po. So maandar na po. So nakikita nyo po mga brad, nawala na po ang ating alarm. So yan yung ating salinity ay nasa 6 ppm lang po. So very very acceptable po. Then ito naman po, dito po natin makikita yung ating product. Po? So distilled water po ang product po ng ating freshwater evaporator. So
this line. So dito po yung ating fresh water. Ano po, yan na po yung product natin. So pwede mo po siyang kapain. So mainit po yan. Ano po, mainit po yan dahil boiled water po yan. So pawis, yan po, or distilled water. So yan, as you can see mga brad, yan o, nakikita nyo po yan. Yan na po yung ating product. So syempre, adjust po natin ng kaunti ang ating jacket cooling system. Alright, so hopefully meron na naman po tayong natutunan ngayon. Ano po, huwag nyo pong kalilimutan, ano po, please pakihit po ang like and follow button at pakishare na rin po para mas marami pang maabot ang ating video. Thank you!